functionaries. I would like to hear from Director Melvin Matibag, sir. Yes, good morning. Thank you for coming. So we would like to make a report on what's are the accomplishments of NBI. Unang-una, no, yung kahapon, we were able to make apprehension and nakuha natin yung 23 40-footer container contains tobacco, the STG, NCR, NBI, NCR, and STG. Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and we'll be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na-file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation, and upon studying the documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago, no? It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ang Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit ng humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito, no? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso, no? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose doon sa main entrance na nilalagay nila rito. So, lahat ng ginawa na to, there are changes doon sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's office. So, doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yun ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago KTV kasama yung Blue Hotel. Okay. So, ito po, yung building B, first floor po niyan, Chicago, yung second floor is the hotel. Makikita natin dito na may staircase, common stair siya, papuntang Ano bigyan mo to sa para magkaroon na ng uwi. So tayo dito, pakita nila. so ito yung floor plan ng building B, di ba? Yes po. O sige, first floor, second floor. So, ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos, ito yung pinaka-hagdanan papuntang second floor. Kung mapupuntahan doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTV. Tapos, makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137. Kita natin, ito yung cross-section through C. Ito yung building C, ito yung building V. Ito yung main entrance na tinakpan nila. Nilipat nila rito. Wala sa plano. Tapos, ito yung second floor. Makikita natin na may mga partition, mga kwarto. Dalawa lang ilan na yung pintuan, di ba? Ginawa na nilang hotel, iba-iba ng marami ng pintuan yan. Yan yung ginawa nilang Blue Hotel. Talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam. So I noticed, meron silang sinagot doon, may binabanggit silang tao, sinabi nila yun yung pinagpasahan nila. Magpalaman lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko mahirap na sila ipaliwanag to, no? At we will be filing yung human trafficking.
Mahirap na sabihin politika pa rin doon dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na talagang binito na lang doon. We're looking at Friday to file it kasi nga naging mahirap yung pag-aaral namin. Kinuha pa namin yung mga official rates ng mga kakasuhan. Padala mo ka sa akin para yan natin. Nadala sa kanila. You can give it to them. Director Chilem Prito po from Abante. Oo. Director, nakipag-ugnayan na ba kayo sa City Engineering Office? Yes, nakuha natin yan. Sa kanila sila nag-provide sa atin yan. Okay. Tapos, Director, yung sinasabing tao na umano'y may kinalaman doon sa pagbabago ba ng building, nakausap nyo na rin po. Walang sinasabi. May ina-allege sila na ang nag-ooperate is a certain individual, pinangalanan nila doon sa depensa nila. Pero wala man naman statement eh. Wala silang may pakitang pruweba na talagang nakasign doon sa tao na yun and he's the one operating it. Sige, Director, other matters po. Tuloy ko na lang. Director, kamusta na po yung initial investigation natin sa kaso ni resigned Coach Tab Baldwin? Well, kahapon nandito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition. Babalik pa po ba si Tab? I don't know. Based on siya, isang oras at kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So, Sir, tungkol naman sa manhunt operation natin kay Senator Bato de la Rosa, confident pa rin ba tayo na siya ay nasa bansa pa rin hanggang ngayon? the same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ako nandito kasi ang ano natin dyan, para sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122, and those other countries who are not member of ICC, they have a commitment with the Interpol, and that the ICC arrest warrant is also subject with ng Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang ma-arresto anywhere. So yung estado ng pagtugis natin at pagtugay sa kanya, ano na yun sir sa ngayon? Malayo-layo pa ba tayo? Gaano na karami yung mga property, yung mga area na nasa laki natin kung pwede natin banggitin sir kahit yun lang? Well, we're receiving reports every day and we're following up all the reports. Just today, we have pag tinitingnan mo kasi, pag tinignan mo yung mga information, we have to process it kung alin talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na na-able, nakita talaga nila si Senator Bato eh. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him. Okay. Parikon lang po, paano natin ma-establish na because nag-change ng design ng building, may human trafficking na? I mean, ano yung mga purpose ng first stairs para lang marikon? Alam lahat ni my defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat ng nangyari na pagbaba, sila yan at napaloob na rin sa Chicago KTV para maging access papunta doon sa Blue Hotel. Na dapat yung ending sa Blue Hotel niyan, common din. Naging yun yung parang reception area ng Blue Hotel. So ayan, malinaw dyan eh. O ayan na, marami na mga naging kwarto na supposed to be offices yan. Those are originally designed. So anim na hotel rooms ang ginawa para dapat dalawang malaking office space yan. Kaya tapos nakita nyo dyan, kinakausap ko kung talagang may actual na nag-check-in. At mamaya, on the next part nyan, mayroong notice doon. Yung notice doon sa Blue Hotel, Clip Point ang nagbibigay ng notice, Clip Point Development Corporation, where si Mike Defensor is the chairman of the company. At yung anak niya na lawyer, yun yung corporate secretary. Oh, ayan, established naman eh. Ito, yan yung Chicago KTV, yan yung sinasabing yung, makita nyo, sarado talaga yung ginawa nilang entrance ng kotse, yung tinuturo namin kanina sa plano. Supposed to be rental na space din yan, binutas nila. Bakit ginawa yun? Para mas madali ang access doon sa Chicago KTV. Tapos yung building na yan, dati yan, Pogo operations meron dyan. Nung legal pa yung Pogo. So, bakit naglagay ng dyan, ng Chicago KTV, sinong target customers? Yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese workers na nagtatrabaho sa Pogo. Yun yung sinasabing may finances sa likod. Damuhan na eh, walang babagsakan eh. Yeah, makikita nyo. That's the reason why we took time for us dahil we follow Memorandum Circular number 20, reasonable certainty of conviction yung inaabol namin dito. And with all this evidence, all these pieces of evidence, we are very certain that there will be a conviction once na inakit namin sa korte.